Minsan, ang pinakamalaking panganib sa iyong utak ay yaong hindi mo man lang napapansin. Isipin mo ang iyong mga ugat, ang mga masalimuot at palikulikong daluyan na nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen na unti-unting naninigas at nababarahan sa loob ng maraming taon. Hindi ito isang proseso na nangyayari sa isang araw. Ito ay isang tahimik at patagong paglala na hindi napapansin sa napakatagal na panahon. Para sa napakaraming individual na higit sa 60 taong gulang, ang mga palatandaan tulad ng alta presyon, pangingilig sa mga kamay o paa, o patuloy na panlalamig sa dulo ng mga daliri ay hindi lamang mga ordinaryong aspeto ng pantanda. Maaaring ito ang mga banayad na senyales ng iyong katawan na sinusubukang sabihin na babala, may nakabara sa sirkulasyon. Ang pangunahing issue ay ang mga bara na ito ay maaaring makabuluhang magpataas ng panganib ng stroke o paghihina ng pag-iisip nang hindi mo namamalayan. Ngunit may magandang balita. Mas malaki ang impluwensya mo sa sitwasyong ito kaysa sa iyong inaakala. Sa pamamagitan lamang ng ilang simpleng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na pagkain at inumin, aktibo mong matutulungan ang iyong mga ugat na manatiling malinis. Masisiguro na ang iyong dugo ay dumadaloy ng walang sagabal at mapapanatili ang pinakamainam na paggana ng iyong utak. Hindi ito nangangailangan ng mga matinding dieta o komplikadong mga pamamaraan, kundi mga tunay at masustansyang pagkain na kinakain sa tamang dami at sa tamang oras. Sa presentasyong ito, ibubunyag ko ang 7 karaniwang pagkain at isang natatanging inumin sa umaga. Lahat ng ito ay suportado ng matibay na ebidensyang siyentipiko at maaaring dahan-dahang tumulong na linisin ang iyong mga ugat at protektahan ang iyong utak. Malamang na ang ilang sa mga ito ay nasa iyong kusina na ngayon. Magsimula tayo sa ating unang item. Nagmula ito sa karagatan at ang taglay nitong benepisyo sa kalusugan ay katumbas ng napakasarap nitong lasa, salmon. Ang isdang ito ay isa sa pinakamabisang regalo ng dagat para sa iyong kalusugan. Hindi lang ito isang masarap na pagkain. Siksik ito sa omega-3 fatty acids, ang mga mabuting taba na naging paksa ng siyentipikong pananaliksik sa loob ng maraming dekada. Sa katotohanan, kinukumpirma ng malawakang pananaliksik na itinampok ng Philippine Heart Association na ang omega-3 ay maaaring makabuluhang magpababa ng mga antas ng triglycerides, na mga taba sa dugo na maaaring mag-ambag sa paninigas ng mga ugat. Binabawasan din ito ang pamamaga sa loob ng mga daluyan ng dugo at tumutulong na maiwasan ang pagbuo-buo ng mga platelets na nagiging mapanganib na pamumuo ng dugo. Isang kamakailang meta-analysis noong 2024 na inilathala sa Journal of the American Heart Association ang nagpatibay sa mga natuklasang ito na nagpapakita ng isang malinaw na ugnayan sa pagitan ng mas mataas na pagkonsumo ng omega-3 mula sa isda at mas mababang panganib ng mga nakamamatay na cardiovascular events, isang pangunahing alalahanin para sa maraming Pilipino. Ang iyong utak ay gumagana tulad ng isang high-performance na makina at ang omega-3 ay ang premium grade na pampadulas na nagsisiduro na lahat ng masalimuot na bahagi nito ay gumagana ng maayos sa paglipas ng mga taon. Ngunit kapag binibigyan mo ang iyong katawan ng mga mahalagang sustansyang ito, aktibo mong tinutulungan na mapanatili ang pagiging nababanatak ng iyong mga ugat at itinataguyod ng mas matalas na kakayahang mag-isip, pinaihunlad na memorya at mas mababang panganib ng stroke. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng isda ay magkakapareho. Salmon, lalo na ang mga wild-caught na uri mula sa mga lugar ng malinis na katubigan ng Alaska, ay kumakatawan sa isa sa pinakakonsentrado pinagkukunan ng mga kapaki-pakinabang na tabang ito nang walang mataas na antas ng mercury na matatagpuan sa mas malalaking isdang mandaragat. At ang pinakamalaking bentahe ay ang pambihira nitong versatility. Maaari mo itong i-steam, i-bake o iihaw. Subukang iwasan ng deep frying o pagbuhos ng mga highly processed na sauces dahil maaari itong mabawasan ang ilan sa mga katangiang nagtataguyod ng kalusugan. Ang perpektong dami ay himigit kumulang 2 hanggang 3 serving bawat linggo, kung saan ang bawat serving ay halos kasing laki ng iyong palad. Samahan ito ng sariwang gulay, roasted vegetables o isang simpleng piga ng lemon para sa isang masiglang lasa nang hindi nagdadagdag ng sobrang sodium.
At kung pag-uusapan ng kasiglahan, ang ating susunod na pagkain ay hindi nagmula sa dagat. Ito ay isang prutas na parang hiyas na nagbibigay benepisyo sa iyong mga ugat sa isang kakaibang paraan. Tinutukoy ko ang granada o pomegranate, ang munting kayamanan ng kalikasan para sa kalusugan ng iyong mga ugat. Kapag binuksan mo ang prutas na ito, ang mga makinang na butong kulay ruby or arils ay hindi lamang kaakit-akit sa paningin. Puno ang mga ito ng polyphenols at anthocyanins, dalawang napakalakas na plant-based compounds na may napaka-espesipikong tungkulin. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa respetadong medical na journal na Atherosclerosis, ipinakita na ang pomegranate juice ay nagpapabuti sa produksyon ng nitric oxide sa katawan. Bakit ito mahalaga? Dahil ang nitric oxide ay nagsisilbing natural na vasodilator para sa iyong mga daluyan ng dugo. Hinihikayat nito na mag-relax at lumawak na nagpapahintulot sa dugo na mas malayang dumaloy patungo sa iyong utak at iba pang mahahalagang organo. Isipin ang iyong mga ugat bilang isang nababaluktot na tubo. Sa paglipas ng panahon, kung ang tubong iyon ay nanigas o nabarahan, ang daloy ay nahahadlangan. Ang granada ay gumagana na parang natural na panunaw na tumutulong na paluwagin ang paninigas na iyon at mapabuti ang pangkalahatang sirkulasyon. Hindi pa dyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang mga makapangyarihang antioxidant na matatagpuan sa buto ng granada ay lumalaban din sa oxidative stress, isang proseso sa antas ng cellular na nagdudulot ng pinsala at nag-aambag sa accumulation ng plaque sa loob ng mga ugat. Sa pamamagitan ng pagpapaba sa pinsalang ito, mahalagang pinapahaba mo ang malusog na buhay ng iyong mga daluyan ng dugo. Isang partikular na nakakakumbinsing pag-aaral na isinagawa sa Cedars-Sinai Medical Center sa Los Angeles ang natuklasan na ang mga pasyenteng uminom ng purong pomegranate juice araw-araw sa loob ng isang taon ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbaba sa kapal ng kanilang carotid artery wall ng hanggang 30%. Hindi ito maliit na pagbabago. Ito ay isang malaking pagpapabuti na maaaring direktang mga hulugan ng mas mababang panganib ng stroke. Ang pagsasama ng granada sa iyong dieta ay simple. Maaaring mong kainin ang sariwang buto, idagdag ito sa mga salads para sa isang maasim-asim na lasa, o isama sa isang smoothie. Ang pag-inom ng purong pomegranate juice ay isa ring magandang opsyon, ngunit mahalagang tiyakin na ito ay 100% juice na walang dagdag na asukal dahil ang labis na asukal ay maaaring sumalungat sa mga benepisyong hinahangad mo. Sunod, papasukin natin ang mundo ng mga madadahong gulay at nais kong ipakilala sa inyo ang isa na maaaring hindi kasing sikat ng spinach ngulit nagtataglay ng kahangahangang kakayahan na mapanatili ang kalusugan ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang arugula, bagamat marahil ay hindi ang unang madadahong gulay na papasok sa isip, ay isang tahimik ngulit mabagsik na puwersa para sa iyong mga ugat at utak. Hindi tulad ng mga mas banyag na gulay tulad ng iceberg lettuce, ang arugula ay napakayaman sa dietary nitrates. Ito ay mga compound na mabilis na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Tulad ng napag-usapan natin, ang molekulang ito ay isang superstar para sa kalusugan ng vaskular. Tinutulungan ito ang iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak, kaya mas maraming dugong mayaman sa oxygen ang nadadala sa iyong utak at iba pang mahahalagang organo. Ang pinagbuting perfusion na ito ay maaaring maghantong sa mas mahusay na focus, mas magandang memorya, at mas magbabang panganib ng stroke. Ipinakita ng mga mananaliksik mula sa Penn State University na ang pagkonsumo ng mga gulay na mayaman sa nitrate tulad ng arugula ay maaaring magdulot ng nasusukat na pagbaba ng presyon ng dugo sa loob lamang ng ilang oras. Gayunpaman, ang mga benepisyo ng arugula ay hindi lamang bunga ng nitrates.
Puno rin ito ng bitamina K na may mahalagang papel sa pagpigil sa pag-ipon ng calcium sa iyong mga ugat. Maaari mong isipin ang bitamina K bilang isang bantay na tinitiyak na ang calcium ay dinadala kung saan ito pinakakailangan, ang iyong mga buto, at inilalayo sa iyong mga daluyan ng dugo kung saan maaari itong magdulot ng paninigas. Bukod pa rito, ang folate na nasa arugula ay tumutulong na mapabaga ang mga antas ng homocysteine, isang amino acid na naiugnay sa pinsala sa mga ugat kapag masyadong mataas ang konsentrasyon nito sa dugo. Isa sa mga pinakasimpleng paraan upang kumain ng arugula ay kainin itong sariwa sa isang salad kung saan ang kakaibang anghang nito ay nagdaragdag ng kasiyasiyang sipa. Maaari mo itong haluan ng magandang kalidad na olive oil, isang patak ng lemon juice at marahil ilang cherry tomatoes para sa isang mabilis at pampatalas ng utak na side dish. Kung mas gusto mo ang mga lutong pagkain, ang isang mabilis na paggisa na may bawang at olive oil ay maaaring magpalambot sa lasa nito nang hindi gaanong nababawasan ang sustansya nito. Isang kapaki-pakinabang na tip, ang lasa ng arugula ay pinakamatindi kapag ito ay sariwa, kaya pinakamainam na bilhin ito sa mas maliliit na dami at gamitin sa loob ng ilang araw. Ngayon, lumipat tayo sa malakrema at mayamang mundo ng isang prutas na hindi lamang masarap, kundi isang dalubhasa rin sa pagbabawas ng masamang kolesterol at pagpapanginhawa sa presyon sa iyong mga ugat. Ang abokado ay higit pa sa isang pangunahing pagkain sa mga usong kainan. Ito ay isang tunay na kaalyado para sa kalusugan ng iyong mga ugat at pag-iisip. Ang masarap na prutas na ito ay sagana sa monounsaturated fatty acids o MUFAs, na kilalang-kilala sa kanilang kakayahang magpababa ng LDL cholesterol, ang uri na nagdudulot ng pagbabara sa mga ugat habang sabay na nagpapataas ng HDL cholesterol, ang uri na tumutulong sa paglilinis nito. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Heart Association, halos kalahati ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ay mayroong borderline hanggang mataas na kolesterol, kaya't ang mga pagkain tulad ng abokado ay mas mahalaga kaysa kadaate. Kapag bumaba ang antas ng LDL at tumaas ang antas ng HDL, mas maluwag na makakadaloy ang iyong dugo na naghahatid ng tuloy-tuloy na supply ng oxygen at mahalagang sustansya sa iyong utak. Puno rin ng abokado ng potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagbabalanse ng mga antas ng sodium sa iyong katawan. Ang labis na sodium ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo na naglalagay ng hindi nararapat na diin sa iyong mga daluyan ng dugo. Ang potassium ay nagsisilbing natural na panimbang na tumutulong habang ito ay i-relax ang mga pader ng mga ugat at pag-aani ng presyon na iyon. Ang bitamina E na matatagpuan sa abokado ay nagsisilbi ring proteksyon na gumagana bilang isang malakas na antioxidant na nagpapababa sa oxidative stress sa mga daluyan ng dugo. Ang nabawasang oxidative stress ay nangangahulugan ng mas kaunting pamamaga, at ang mas kaunting pamamaga ay nangangahulugan na ang iyong mga ugat ay nananatiling nababaluktot at matibay sa paglilipas ng taon. Ang pagsasama ng abokado sa iyong mga pagkain ay halos walang hirap. Maaari mo itong hiwain at ilagay sa whole grain toast, durugin para gawing guacamole o ihalo sa isang smoothie para makamit ang isang malasutat at walang gatas na tekstura. Para sa isang masarap na side dish, pagsamahin ng hiniwang abokado na may sariwang kamatis, sibuyas at isang patak ng extra virgin olive oil. Kung nais mong bawasan ang iyong pagkonsumo ng hindi masustansyang mataba, isaalang-alang ang paggamit ng dinurog na abokado para sa kapalit ng mayonesa sa iyong mga sandwiches. Nagbibigay ito ng malakremang tekstura nang walang mga masasamang epekto na nakakabara ng ugat. Isang mahalagang payo. Dahil ang abokado ay siksik sa calories, mahalaga ang moderasyon. Ang kalahati ng isang katamtamang laking abokado, bawat araw, ay karaniwang sapat upang makuha ang mga benepisyo ng hindi sumusobra. Susunod, tuklasin natin ang isang maliit na buto na naghahatid ng napakalaking benepisyo para sa iyong mga ugat. Isa na tunay na nagpapatunay sa kasabihang ang mga magagandang bagay ay nagmumula sa maliliit na pakete. Ang chia seeds, sa kabila ng kanilang kaliitan, ay napakalakas pagdating sa pagprotekta sa iyong mga ugat at pagpapalusog sa iyong utak. Bawat isang buto ay puno ng plant-based omega-3 fatty acids, partikular na ang alpha-linolenic acid o ALA.
Bukod sa mga malusog na taba na ito, ang chia seeds ay napakayaman din sa soluble fiber. Ang partikular na uri ng fiber na ito ay gumagana na parang espongha sa loob ng iyong digestive tract na sinisipsip ang labis na kolesterol at inilalabas ito sa iyong katawan bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong dumikit sa pader ng iyong mga ugat. Ang mga pag-aaral na itinampok sa Journal of Nutrition and Metabolism ay palaging nagpapakita na ang mga dieta na mataas sa soluble fiber ay epektibong makapagpapababa ng parehong LDL cholesterol at triglycerides na parehong malaking kontributor sa pagbuo ng arterial plaque. Nag-aambag din ang chia seeds ng vitamina E sa iyong dieta, isa pang kampyong na antioxidant na nagpoprotekta sa iyong mga ugat mula sa mga mapangirang epekto ng oxidative stress at pamamaga. Ang tatlong ibang aksyon na ito, pagpapababa ng masasamang taba, pagtatanggol laban sa oxidation at pagbabawas ng pamamaga, ay ginagawang isang tahimik ngunit makapangyarihang bahagi ng iyong pang-araw-araw na diskarte sa kalusugan, ang chia seeds. Ang maganda sa chia seeds ay ang kanilang pambihirang kadalian sa pagganit. Maali mo itong ihalo sa iyong oatmeal o yogurt sa umaga, isaboy sa mga salad o ihalo sa mga smoothie para sa malaking upgrade sa nutrisyon na hindi gaanong nagbabago sa lasa. Kapag ibinabad sa likido, lumalaki ang chia seeds at bumubuo ng isang gel-like na consistency. Maaring gamitin ang gel na ito upang lumikha ng chia pudding, isang masarap at mayaman sa fiber na panghimagas o merienda. Maaari mo pang gamitin ang gel na ito bilang kapalit ng itlog sa pagbe-bake, na ginagawang mas palakaibigan ang iyong mga recipe para sa iyong mga ugat at sa iyong utak. Isang practical na tip, dahil ang chia seeds ay sumisipsip ng malaking halaga ng likido, ipinapayong ibabad muna ito bago kainin. Hindi lamang nito ginagawang mas madaling matunaw ang mga to, kundi pinapahayas din nito ang kakayahan ng iyong katawan na mas epektibong makuha ang kanilang mahahalagang sustansya. Ang isang magandang panimulang ratio ay isang bahagi ng chia seeds sa halos 10 bahagi ng likido, na iniiwang nakababad ng hindi bababa sa 15 to 20 minutes. Susunod, lilipat tayo sa isang likidong ginto mula sa Mediterranean na pinapahalagahan sa loob ng maraming siglo, hindi lamang para sa lasa nito, kundi para sa kanyang patunayang sayantipikong kakayahang labanan ang pamamaga at tumulong sa pagtunaw ng plaque na nagbabara sa mga ugat. Ang extra virgin olive oil, na madalas tawaging likidong ginto sa mga kulturang Mediterranean, ay higit pa sa isang pangunahing sangkap sa pagluluto. Ito ay isang napatunayang tagapagtanggol ng iyong mga ugat at utak. Kabaliktaran sa mga mas pirepinong langis, ang extra virgin olive oil ay kinukuha sa pamamagitan ng mechanical na paraan nang hindi gumagamit ng init o mga chemical solvents. Tinitiyak ng prosesong ito na napapanatili niyang makayam ang polyphenols. Ang mga makapangyarihang antioxidant na ito ay gumagana upang paginhawain ang pamamaga sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo at protektahan ito mula sa pinsala ng oxidative, na parehong critical na faktor sa pagpigil sa akumulasyon ng arterial plaque. Isang makabagong pag-aaral, ang Predimed trial na isinagawa sa Spain, ay sumubaybay sa higit sa libu-libong matatanda na may mataas na panganib sa sakit sa puso. Ang mga resulta ay kapansin-pansin. Ang mga kalahok na sumunod sa isang dietang Mediterranean na pinayaman ng extra virgin olive oil ay nakaranas ng makahulugang mas mababang kaso ng stroke kumpara sa mga nasa isang karaniwang low-fat diet. Iniuugnay ng mga mananaliksik ang protektibong epektong ito sa synergistic na kombinasyon ng malusog na monounsaturated fats at makapangyarihang polyphenols na pinaniniwalaan na tumutulong matunaw ang umiiral na plaque at pigilan ang pagbuo ng mga bagong deposito. Sa madaling salita, habang ang mga hindi malusog na taba ay maaaring maging sanhi ng pagbara
at paninigas ng mga ugat, ang mga taba sa olive oil ay gumagana bilang isang banayad na pampadulas na nagpapanatili ng pagiging nababaluktot ng mga daluyan na ito upang ang dugo ay makadaloy ng walang hadlang patungo sa iyong utak. Kapag na-optimize ang daloy ng dugo, ang iyong utak ay tumatanggap ng mas malaking supply ng oxygen at sustansya na sumusuporta naman sa mas mahusay na memorya, mas matalas na pag-iisip at pangmatagalang sigla ng pag-iisip. Ang pagsasama ng extra virgin olive oil sa iyong pang-araw-araw na pagluluto ay simple. Ibuhos ito sa mga sariwang salad, ihalo sa mga sausawan tulad ng hummus o gamitin para sa paggisa ng mga gulay sa mababa hanggang katamtamang init. Pinakamainam na iwasan ang paggamit nito para sa high temperature na pagprito dahil ang sobrang init ay maaaring makasira sa mga kapaki-pakinabang na compound nito. Ang isang pang-araw-araw na pagkonsumo ng 1 o 2 kutsara ay sapat na upang matamasa ang mga benepisyo nito sa kalusugan nang hindi nagdadagdag ng labis na calories. Mula sa malinamnam na yaman ng olive oil, ngayon ay painitin natin ang usapan gamit ang isang pampalasa na hindi lamang gumigising sa iyong panlasa. Pinapasigla nito ang iyong sirkulasyon sa isang tunay na nakapagpapalakas na paraan. Ang cayenne pepper ay hindi lamang para sa mga mahilig sa maanghang na pagkain, ito ay isang natural na pampasigla ng sirkulasyon na may mga benepisyong suportado ng agham para sa iyong mga ugat at utak. Ang anghang nito ay nagmumula sa capsaicin, isang compound na higit pa sa paglikha lamang ng pangingilig sa iyong dila. Ang capsaicin ay direktang nakikipag-ugnayan sa iyong mga daluyan ng dugo na tumutulong sa mga itong mag-relax at lumawak. Ang vasodilation na ito ay nagpapabuti sa daloy ng dugo na naghahatid ng mas maraming oxygen at mahalagang sustansya sa iyong utak. Maaari itong magresulta sa mas mataas na pangkaalerto, mas matalas na pag-iisip at mas mababang panganib ng mga pamumuo ng dugo na maaaring mag-udyok ng isang stroke. Ang mga pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Investigation ay nagpakita na ang capsaicin ay nag-activate ng mga partikular na receptor na matatagpuan sa mga pader ng mga daluyan ng dugo na nag-uudyok maman sa paglabas ng nitric oxide, ang parehong makapangyarihang molekula na tinalakay natin kaugnay ng mga granada at arugula. Ang nitric oxide ay mahalaga para sa pagpapanatiling nababaluktot ng iyong mga ugat at hindi gaanong madaling kapitan sa mga mapanganib na bara. Bukod pa rito, ang mga anti-inflammatory na katangian ng cayenne pepper ay tumutulong na pawiin ang talamak na iritasyon sa loob ng mga pader ng daluyan, kaya pinapabagal ang proseso ng akumulasyon ng plaque. Mayroon ding nakakaumbinsing ebidensya na nagmumungkahi na ang cayenne pepper ay maaring mag-ambag sa mas mababang presyo ng dugo sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pagiging nababanat ng mga ugat. Karagdagan pa, ang pampalasa na ito ay maaring magbigay ng bahagyang tulong sa iyong metabolism na maaring makatulong sa malusog na pamamahala ng timbang, isang mahalagang salik sa pagpapanatili ng malinis na mga ugat. Ang pagdadagdag ng cayenne pepper sa iyong dieta ay hindi nangangahulugan na kailangan mong gawing isang maanhang na hamon ang bawat pagkain. Isang maliit na kurot ay maaaring isaboy sa mga supas, nilaga, itlog o kahit na mga inihaw na gulay upang magbigay ng banayad na anghang. Kung mahilig ka sa mga smoothies, ang isang maliit na dash ng cayenne sa isang timpla na may citrus o pinya ay maaaring nakakagulat na nakapagpapagaan. At ngayon, matapos ang init na iyon, palamigin naman natin ang mga bagay gamit ang isang nakapagpapasiglang inumin sa umaga na pinagsasama ang 3 makapangyarihang sangkap upang mag-detoxify, mapabuti ang sirkulasyon at magtakda ng isang positibong tono para sa isang araw ng malinaw at masiglang pag-iisip. Isipin na sinusimulan mo ang iyong umaga sa inumin na hindi lamang gumigising sa iyong mga panlasa, kundi pinapasigla rin ito ang iyong daloy ng dugo, nagpapababa ng pamamaga at nagtataguyod ng malinis at nababaluktot na ugat ng sabay-sabay. Iyan mismo ang makukuha mo mula sa isang simpleng timpla ng lemon, luya at turmeric. Bawat isa sa mga sangkap na ito ay nag-aambag ng sarili nitong natatanging benepisyo, ngulit kapag pinagsama, bumubuo sila ng isang synergistic powerhouse para sa iyong utak at mga ugat. Ang lemon ay mayaman sa vitamina C,
isang mabigat na antioxidant na tumutulong na protektahan ang mga pader ng ugat mula sa pinsala ng oxidative at nagpapatibay din ng collagen sa mga daluyan ng dugo na ginagawa itong mas matatag. May papel din ito sa pagsuporta sa malusog na antas ng kolesterol sa pamamagitan ng pagpigil sa oxidation ng LDL, isang kritikal na hakbang sa pag-iwas sa pagbuo ng plaque. Nagdaragdag ang luya ng isang mainit na anhang at puno ng mga compound tulad ng gingerols at shogaols na ipinakita sa maraming pag-aaral na nagbabawas ng pagbuo ng mga pamumuo ng dugo at nagpapakalma sa pamamaga sa mga pader ng daluyan. Pinitiyak ng pinahusay na sirkulasyon na ang iyong utak ay tumatanggap ng tuloy-tuloy na supply ng oxygen at sustansya na tumutulong sa iyong makaramdam ng mas alerto at nakapokus sa buong araw. Nagaambag ang turmeric ng curcumin, ang nagniningning na kulay nitong anti-inflammatory superstar. Ang pananaliksik mula sa American Journal of Cardiology ay nagpatahiwatig na ang curcumin ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagkitid ng mga ugat, isang kondisyong kilala bilang wrist stenosis, kasunod ng ilang mga pamamaraan para sa puso. Tumutulong din ito sa pagtunaw ng labis na taba sa daluyan ng dugo na lalong nagpapababa sa panganib ng mga bara. Ang paghahanda ng inuming ito ay napakadali. Sa isang tasa ng maligamgam na tubig, mga 8 ounces, pigain ang katas ng kalahating sariwang lemon, magdagdag ng halos 1 kutsarita ng sariwang kinayod na luya at kalahating kutsarita ng turmeric powder. Haluing mabuti ang timpla at kung nais mo, magdagdag ng 1 kurot ng itim na paminta na ipinakitang nagpapataas ng bioavailability ng curcumin ng hanggang 2,000%. Pinakamainam na inumin ito sa umaga nang walang laman ng tiyan upang bigyan ng iyong sirkulasyon ng isang kapaki-pakinabang na panimula. Ang kombinasyon ito ay pinaka-epektibo kapag iniinom araw-araw. Ang pagiging tuloy-tuloy ang susi. Sa paglipas ng panahon, maaari mong mapansin ang pinabuting antas ng enerhiya, mas mainit na mga dulo ng katawan at kahit na mas malinaw na pag-iisip. Sa makapangyarihang inuming ito sa umaga, tinatapos natin ang ating listahan ng 7 pagkain at isang mabisang inumin, lahat ay suportado ng agham na makakatulong na mapanatiling kalinisan ng inyong mga ugat at ang talas ng inyong utak. Bago tayo magtapos, pagsama-samahin natin ang lahat ng mga ideyang ito. Mayroon ka na ngayong isang hanay ng mga simple at masasarap na opsyon na maaaring gumawa ng kababalaghan para sa iyong mga ugat at tumulong ng panatilihing matalas ang iyong isipan. Hindi mo kailangan magsagawa ng isang radikal na pagbabago sa iyong buong dieta. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit at tuloy-tuloy na mga pagbabago na naiipon at lumilikha ng makabuluhang positibong epekto sa paglipas ng panahon. Bawat pagkain ay nagpapakita ng isang pagkakataon upang mag-invest sa iyong kalusugan, upang mapanatiling maayos ang daloy ng iyong dugo at upang suportahan ng isang mas malinaw at mas masiglang estado ng pag-iisip. Isipin mo itong pang-araw-araw na regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili sa hinaharap. Kung natuklasan mo kahit isang bagong ideya dito na gusto mong subukan, gumagawa ka na ng isang hakbang sa tamang direksyon. Sa pag-aalaga mo sa iyong mga ugat, sila naman ang mag-aalaga sa iyo sa maraming nadarating na taon. Kung natuklasan mong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming nilalaman na dinisenyo na upang makatulong sa iyong mamuhay ng mas malusog at mas buong buhay.